Matapos ang 5 oras na biyahe mula sa lungsod ng Tacloban, mararating ang bayan ng Dolores, Eastern Samar. Isang bayang nakagilid sa dagat Pasipiko. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao. Malayo sa sentro ng komersyo. Malayo sa pananaw at pansin ng pambansang gobyerno. Ano ang hatid sa kanila ng bagong siglo? Sa year 2000, merong bang mababago? Sa pagsisimula ng bagong milenyo, maraming mababago at mawawala sa uso. Para sa mga nasanay na sa buhay na maginhawa at moderno, tila natural ang umasam ng mas bago, higit na magara, at mas magarbo. Ngayong gabi, sisilipin po natin ang buhay sa mga isla ng Dolores, Eastern Samar. Susubukan po natin sagutin ang mga tanong na ito. Naadama ba dito ang paglipat ng siglo at milenyo? Uso ba dito ang moderno? Kilala ba ang magagara? Meron ba ditong garbo? Ako si Michael Reyes. Ito ang Eyewitness. Mula dito sa daungan sa poblasyon ng Dolores, kinakailangang maglakbay lula ng bangka palabas ng dagat upang marating ang Barangay Tikling at Barangay Hilabaan. Ang dalawang barangay ng Dolores, Eastern Samar na matatagpuan sa 5 islang nasa gilid na ng dagat Pasipiko. Kulang-kulang 1 oras ang biyahe. Dadaanan ang parting ito na kung tawagin ay Sabang. Sa lugar na ito nagsasalubong ang tubig tabang mula sa bundok ng Dolores at ang humahampas na alon mula sa dagat Pasipiko. Marami nang lumubog na bangka at marami nang namatay dito sa Sabang na araw-araw ay dinadaanan ng mga taga-isla papunta sa bayan. May doktor na namatay dyan, may pare, delikado dyan dahil dyan pumuputok ang alon lahat galing sa Pasipiko. Lalo na pag ganitong masamang panahon, yun. Saka marami nang namatay dyan. Nalulunod ng mga bangka. Lalo na ngayon amihan malaki ang alon dyan sa Sabang, nakakatakot. Noong December 6 nga, lumubog kami dyan. Kinakailangang bihasa ang bangkero dahil kailangang tiyempuhan ang pagsampa ng bangka sa alon. Kung hindi, delikado. Nakasanayan na ng mga taga-isla ang pagsagupa sa peligro. Nung araw, maliit pa ako, walang motor dito. Pasagwan lang papuntang Dolores. Doon kami kumukuha. Pag minsan hanggang dyan sa Sabang kami nalulubog. Paano yung amin binibiling pagkain doon sa Dolores. Mahigit 800 katao mula sa 108 pamilya ang nakatira dito sa Barangay Tikling. Mahigit 2,000 katao naman ang nakatira sa 2 islang sakop ng Barangay Hilabaan. Dahil sa pangingisda, dumami ang naninirahan sa mga isla kahit na mahirap mabuhay at kahit na malayo sa bayan ang mga lugar na ito. Nung araw, malakas ang isda. Marami pang isda, no? Di siyempre, kahit papaano, mas maginhawa ang paghanap ng isda, maghanap ng pera. Dagat, tubig ang inaasahan. Minsan naman, tubig din ang kaaway. Maaga po nagsisimula ang buhay dito sa isla. Latag pa ang dilim. Tuwing 3:00 ng madaling araw, gumigising na at naghahanda na pumalaot upang mangisda ang mga tao dito sa isla. Pagputok ng araw, magbabalikan na ang mga ito, dala ang mga huli. May namamakyaw ng isda sa mga isla. Ang mga ito naman ang nagluluwas ng mga isda papunta sa kabayanan. Iluluwas papuntang bayan ng mga pampasaherong bangka ang mga nahuling isda. Aalis sa mga ito sa isla bandang 6 ng umaga. Kasabay ang mga pasaherong pupunta o mamimili sa bayan. Sa umaga lamang ang biyahe papunta sa bayan at pabalik sa mga isla. Kaya kapag nahuli ka ng gising, sorry na lang. Malamang ang biyahe mo, inabukasan na.
May mga namimili naman ng isda sa kabayanan na nagbibiyahe na mga ito papunta sa mga syudad. Kakulangan at mataas na presyo ng yelo ang pangunahing angal ng mga mangingisda rito. Problema. Kasi mahal ang yelo dito, mga bloke. 80. 80 siguro. Hindi tulad ng sa bayan nga medyo mababa ang presyo ng yelo kaysa dito sa pulo. Kasi pinapatungan nila ng presyo. Doon na rin nahihirapan ang mga mandaragat, di ba? Ang nagiging resulta, napaka mura ng isda dahil sa kakulangan ng yelo. Ang nangyayari doon sa mga isda, medyo nabubulok dahil sa kakulangan ng yelo at napakamahal ang yelo sa aming bayan. Mayaman sa isda ang bahagi ito ng Dagat Pasipiko. May mga nagpapatayo dito ng danggit at binibiyahe papuntang Cebu kung saan sikat ang dinaing na ito. Uso din dito ang pangunguha at pagpapatuyo ng balatan o sea cucumber. Inululuwas ng Maynila ang pinatuyong balatan o sea cucumber upang ibenta naman sa mga tindahan ng inchik sa Binondo. Pagkain yata ng mga inchik, dinadala, ini-export yan sa ibang bansa. Yung iba sa Maynila lang. Yung magandang klase, may nabibili ng 1,200, 700. Yung pinakamababa dyan, 180. Masipag mangisda, sagana ang dagat, walang problema kung maganda ang panahon. Kung makaka-jackpot ka, minsan kang huli ng marami, ayun, may mili ka ng mga pang kailangan mo sa bahay, damit, pagkain na marami. Ay dito sa dagat, sambat-samba lang naman ang kwan, pagdadagat. Hindi lamang mga tiga-Eastern Samar ang nanagana, pati mga Taiwanese poachers na mamasasa. Kapag pumapasok sila sa amin, wala na. Disturbo na ang mga mamimingwit sa amin dito. Kasi nandiyan na sila eh. Malakas yung kanilang hanap buhay kaysa sa amin. Sa amin eh, ganun lang, bingwit lang. Sa kanila, malaking troll ginagamit nila rito eh. Pero pagdating ng hanging amihan, mula Oktubre hanggang Pebrero, ang mga tiga ritong umaasa sa pangingisda, problemado. Dahil sa lakas ng hangin at laki ng alon, wala na halos makapangisda. Ang mga bangka at bangingisda nagsisitabi na, taggutom sa isla. Ang pangisda namin paralisado. Hindi kami nakakapunta sa laot. Kasi kung minsan, lingguhan, sambuan ang bagyo, hindi nawawala sa amin. Nandito lang sa paligid namin. Pero kahit masungit ang panahon, may mga napipilitan pa rin makipagsapalaran sa malalakas na hangin at malalaking alon. May makain lamang ang mga pamilya at huwag magutom. Kahit masamang panahon, pupunta pa rin kami sa laot. Pinipilit namin para makapira kami, mabuhay ang mga pamilya namin. Buhay mo dyan, ang kataya eh. Kailangan makakaisip ka ng parang para mabuhay ka, makaligtas ka. Maraming naghangad kumita kahit na masama ang panahon ang namatay, ang inabot ng disgrasya. Kanya-kanyang hanap ng masusulingan kapag inabot sa laot ng sigwada. Kaya ang mga pumapalaot may usapan, walang iwanan. Ikaw ang bahala sa akin, kung narin mangyari sa amin, ikaw ang bahala sa amin. Tutulungan ka namin, oo. Kung ano mangyari sa inyo, ikaw ang magtutulong sa inyo. As ang usapan sa lawod. Masama man ang panahon o hindi, mahirap abutin ng dilim sa laot. Walang lighthouse o parola na palatandaan ang mga mangingisda. Mahirap ang walang parola. Para bang tulad niya, nasa lawod ka, madagat, madilim, wala man lang bang kumpas nga sigata, oo, walang parola nga, nakikita ba na para yun ang mo destination mo para makabalik ka sa pulo. Ang iba ay mga bituin na lamang ang inaasahan bilang palatandaan o giya pabalik sa mga isla. Kalkulasyon mo lang, kalkulasyon mo lang. O kaya, isa sa mga bituin, doon ka kumukuha ng
ideya para malaman mo kung saan ang lugar ng Matagal nang hinihiling ng mga taga Dolores Eastern Samar na magtayo ang gobyerno ng isang parola. Ngunit hanggang ngayon, wala pa. Kaya naman ang mga nagdaragat dito, nagtitiis na lamang at nagdarasal para hindi madisgrasya. Kasi delikado sa amin dito kapag walang lighthouse eh. Mahirap. Kala mo nagsasakay ka sa bangka, walang direksyon kapag gabi. That should have been given to the people because 95% of the people that are fisher folks, they need us to guide them. You know, when our fishermen gets lost at sea, you'll find them in Taiwan. Ultimo tubig at kuryente na para sa atin ay baliwala, dito po problema. Pinaghihirapan. Napakahalaga. Ito ang sitio Tabuk ng Barangay Hilabaan, Dolores Eastern Samar. Sa pusong ito, umiigib ng tubig ang dalawang karatig isla. Ang isla ng sitio Kaybani at ang islang barangay ng Tubabaw, sakop ng ibang bayan. Ang bayan ng Oras, Eastern Samar. Araw-araw, namamangka at tumatawid pa ang mga taga-islang walang masalukan ng tubig upang umigib sa posong ito. Walang poso sa buong isla ng Kaybani. Ang tanging na pagkukuhanan ng tubig ay ang balong ito na nagagamit lamang panlaba dahil maalat ang tubig. Kaya araw-araw, ubuubos ng 1 oras ang mga taong ito kada igib ng tubig. May tubig nga dyan, may balong kami dyan, kaya lang maalat eh. Maalat ang tubig, hindi pwede inumin. Ang tanging proyekto ng gobyerno na nalasap na mga taga-sitio Kaybani ay ang isang bomba ng tubig o poso. Ang kaso, sa kabilang isla pa natayo ito. Wala silang alam na pagkukunan ng tubig tabang sa kanilang isla. Ewan ko lang, di pa namin nasubukan dito maghukay ng kung anong lasa ng tubig dito. Dahil mayroon na kaming doon. Kaya lang maalat ang tubig. Wala ding kuryente sa sitio Kaybani. Kaya naman paglubog ng araw, ligpitan na rin ang mga tao. Wala kaming kuryente dito. Ito ang lugar na pinakamahirap. 3 taon namang nakaranas magkakuryente ang mga taga-sitio Botga ng Barangay Hilabaan. May teacher na nagdala ng generator dito. Pinaupahan, 3 piso kada bumbilya sa isang gabi. Ang kaso, pagkatapos ng 3 taon, nawala din. Nang malipat sa ibang bayan ng teacher, dala-dala niya rin ang generator. Umalis naman siya, kinuha din ang ilaw niya at ipinagbinta niya dahil may sakit siya. 3 buwan pala ngayon ng kikakuhaon. Ang generator din niya mo. Tapos, nagkuha na lang kami ng suga, kaya wala naman diet. Gusto namin dahil medyo na sasanay na kami sa ilaw. Nahihirapan kami ngayon na wala na kaming ilaw. Sa pinakasentro ng Barangay Hilabaan, 2 generator na nagsusupply ng kuryente. Ang isa ay pribado, ang isa naman ay pag-aari ng kooperatiba ng barangay. Si Vice Governor Villacarillo pa ang mayor ng Dolores Eastern Samar nang maitayo ang kooperatiba. They could not tap the power from Napukor. So, in Hilabaan, I let them organize a cooperative to start servicing power. And we were able to get a loan from Land Bank. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi binubuksan ang generator. Bubuhayin ito muli mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Pagkatapos, natural light na lang uli. Wala na ring metro ng kuryente ang mga bahay. Depende sa ilaw. Sa halimbawa, kung ilang watts ang ginagamit mo sa fluorescent. Halimbawa, 10 watts lang, mga 2 pesos per night. Ganon. Ang kagandahan lang yan dyan, kapag halimbawa, hindi umaandar yung, yung fluorescent, wala rin bayad. Hindi rin singilin nila. Basta mag-report ka lang.
Ganito din ang kaso sa isla ng Barangay Tikling. Mula alas 6 hanggang alas 9, may kuryente. Pagkatapos, brownout ulit. May kuryente sa madaling araw hanggang patayin pagsapit ng alas 6. Sanay naman ho ako diyan sa walang kuryente. Kahit walang kuryente doon sa amin noon, dahil doon sa bayan noon, wala rin kuryente yan noon. And you people from the city, you do not just count your blessings. These are taken for granted. Pero sa amin, wala. Mag-brown out lang ng ilang seconds sa Manila, galit na lahat. Pero dito, brown out the whole year. Walang nagagalit. Ang mga eskwelahan, barangay hall, health center at ilaw sa kalye sa barangay Hilabaan at Tikling gumagamit ng tinatawag na solar power. Biyaya ng gobyerno ng Australia mula sa Department of Interior and Local Government. Kaya mula noong 1998, hindi na nangangapa sa dilim ang mga estudyante at guro. Lalo na pag muulan ng malakas, siyempre madilim dyan sa mga room namin, ginagamit namin yan. Malaking tulong sa amin ang solar. Ang mga kuryenteng baliwala sa mga syudad, dito malaking tulong. Ang solar generator ang nagsusupply ng kuryente sa freezer sa health center na pinag-iimbakan ng mga gamot pambakuna. Ang ilaw sa poste sa may aplaya ng Barangay Tikling at Hilabaan nagsisilbi ding palatandaan ng mga mangingisda kung maganda o hindi ang panahon. Pag nakikita na namin to, alam na namin kung nasaan na yung uuwian namin. Mga simpleng bagay, tubig, kuryente, hindi natin pansin sa pang-araw-araw. Subalit para sa mga tiga-isla ng Eastern Samar, nagpalit na ng siglo. Bago na ang milenyo, problema pa rin. Munting proyekto, gapatak na biyaya ng gobyerno, malaki na ang epekto. Sayang, madalang mapansin ng gobyerno ang mga tiga rito. Dito pati pag-aaral talagang pinaghihirapan. Tatawid ka pa ng dagat para lang makarating ng paaralan. Pagdating mula sa eskwelahan tuwing alas 6 ng hapon, tumutulong na si Joy sa mga gawaing bahay. Matapos ang hapunan, mag-aaral ng leksyon. Dapat tapos ang mga gawain bago patayin ng ilaw tuwing alas 9 ng gabi. Maagang gigising, muling tutulong sa gawaing bahay. Bago mga alas 5 ng umaga, dapat tapos na. Papasok naman sa eskwelahan. Second year high school si Joy. Tatawid pa ng isla mula Tikling papunta sa eskwelahan na nasa isla ng Barangay Hilabaan. Mula grade 1 hanggang grade 4 dito sa Tikling. Sa grade 5 naman at saka sa grade 6 doon sa Dolores. Pero ngayon second year sa Hilabaan. Hindi kumpleto ang elementary school sa Tikling. Hanggang primary education o grade 4 lamang. Kapag nakatapos ng grade 4 ang mga estudyante, tatawid na ng isla ng Hilabaan o sa kabayanan na ng Dolores ipagpapatuloy ang pag-aaral. Hanggang ika-4 na grado, pero dadalawa lang ang guro sa Tikling. Kaya ang nangyayari, sabay na tinuturuan sa isang silid ang grade 1 at grade 2. Magkasabay namang tinuturuan sa kabilang kwarto ang grade 3 at grade 4. Magkatabi sa mga upuan. Pero hiwalay sa virus sila. Yung isa nag-sit work, tapos naman yung isa tinuturuan mo. Halimbawa, doon sa kabila, yung multiplication, halimbawa, mathematics, multiplication, pareho ang objective nila. Sa kabila, mahirap ang bibigay mo na lesson. Halimbawa, sit work. Sa kabila naman, madali lang kasi grade 3 pa lang sila. Kulang-kulang 3,000 katao ang sineserbisyuhan ng komadronang ito. 30 ang Kaibani, Tikling at Hilabaan ang nasasakupan. Hinahati ang araw at oras sa 3 isla. Kung may magkakasakit sa isla at wala siya.
May mga barangay health workers na naman na nakabase doon sa barangay at saka sa mga sitio na yan. Pag kaya nila i-handle yung case, sila na ang ano doon. Pag hindi nila kaya, i-refer. Pag kaya ng center dito, ginagamot dito. Kung hindi, refer na naman sa poblasyon. Siya lamang ang kaisa-isang health worker sa 3 isla. Sa dami ng trabaho, minsan pati asawa ng komadrona tumutulong na. Walang doktor dito. Kung gusto mo o kailangan ng doktor at ospital, tatawid ka ng dagat. Pupunta ka pa sa Kabayanan. Ang role ng health center, more on ano kami, prevention and control. Hindi naman kami doon sa curative. Yung mga preventable cases, kaya na i-handle din namin. May mga pagkakataong hindi na umaabot sa ospital sa Kabayanan ang pasyenteng nangangailangan ng doktor at ospital. Marami ng pagkakataon na nangyari yun. Pag ang pasyente ay medyo grabe, minsan nga lang, dyan pa lang sa kalagitnaan ng dagat, patay na, binabalik na lang namin. Mas malaki ang problema kung masama ang panahon at malaki ang alon. Hindi ka mailuluwas sa bayan. Wala, kaya nga, yan ang medyo masaklap sa amin dito, mahirap eh. Kasi sa transportation, mayroon nga namin, pero ang pagtawid naman sa alon, malalaki, hindi ka makatawid. Yun ang malaking problema namin dito. Kung paano namin maitatawid yung pasyente namin. Halimbawa, yung sa mga buntis, pag na-spray namin na risk sila, ina-advise na huwag kayong mga anak dito, hindi kaya i-handle yun, doon na kayo sa ospital. Masunurin naman sila. Ang iba ay umaasa na lamang sa mga albularyo. Mayroon kami first aid, mga quack doctor. Mayroon kami mga quack doctor dito, mga albularyo kung tawagin. Yung gamit nila, yung panggamot, yung herbal. Herbal ang ginagamit nila. Minsan nakaka-tiyempo rin. Minsan hindi, kaya dinadala namin sa bayan. Kaya may mga nalalagutan ng hininga na hindi nakakapagkonsulta sa doktor. Katulad ng anak na babae ni Teodora Sidro. 3 araw bago siya mamatay, napapansin ko parati paghapon. Parati siya umiinit. Bali may lagnat siya tuwing hapon. Hindi mapatigdan sa doktor, pinatawas sa albularyo. Resulta, May umano daw doon sa tawas niya na nakita daw niya na meron yung parang yung lilibingan na ba, yung hukay. Siguro sabi ko, malas talaga tong bata. Bakit pinaalis pa ako dito sa bahay bago siya mamatay. Hindi ko kasi naabutan eh. wala ding pulinarya dito sa mga isla. Hindi na uso ang mga yaring at taol. Kaya pati kabaong, homemade. Plywood. Yung ginawang taol dito, kami lang gumagawa, plywood lang. Hindi na kami bumibili ng mga yari. Hindi na rin pinatatagal ang lamayan. Karaniwan, pagkagawa ng kabaong, dinidiretso na sa libingan. Kapag namatay ng tao, pagkatapos ng kabaong, diretso sa libingan, binabaon agad. Kasi ang katuwiran dito, kapag pinatagal mo sa bahay, lalong sumasama yung mga isipan nila sa katitingin dyan. Maigi, kung patay na, direkta na, para mawala na sa isip mo yan. Meron din namang ibinabaon na lamang sa tabing dagat at hindi na inilalagay sa ataol. Bibilutin na lang namin ng banig at saka ibaon sa lupa, gano'n na lang. Kung minsan hindi nakakarating na sa sementeryo, doon na lang sa tabi ng dagat. Kawawa naman yung mga taga rito kung gano'n ang gagawin namin. Halos lahat ng mga tiga-isla ay Katoliko. Pero madalang na mabendisyonan at mapagbisahan ng pare ang mga inililibing. Walang nakatalagang pare sa isla. Halimbawa, fiesta, mayroon yan. Tapos darating yung All Souls Day, darating yan. Kahit anong mga, halimbawa yung Immaculate Conception, pag sineselebrate, pag mayroong iuupa namin sa kanya, pupunta yan dito. Kung wala kami, pag wala pang bayad, wala yan, hindi pupunta sa amin.
Pero araw-araw ay nagsisimba. Maging nung simbang gabi ng Kapaskuhan, kahit walang pari, sila nananalangin. Kahit wala kaming pari dito, nagsisimba kami araw-araw. Kahit pa paano, pinadadama namin sa Panginoon ang aming pagdarasal. Nagro-rosary lang dito. Rosary lang po. Simple, mahirap, umaasa sa panahon. Dalawang bagay lang po ang sagana rito. Pakisama at pagtutulungan. Lumaot kami doon sa kuan, sa Balilingan, yung budis, yung huli ng isda. Nahulog ako doon sa pambut ko, kaya doon ako nalaglag sa IDC. Pinagtataga ito ng inis yung kamay ko. 25 taon nang nangingisda sa dagat si Camilo bago siya naputulan ng kamay. Dahil masinop, nakaipon. Ito ngayon ang kanyang panibagong hanap buhay, ang mini theater. Pinakababa lang naman yun, 100 lang. Malaki namang gastos eh, walang tip. Saka sumiplite kami sa ilaw. Istasyon lang ng radyo ang nasasagap dito. Walang nasasagap na istasyon ng TV sa isla. Kaya ito ngayon ang hit dito. Isang TV at VHS player lang, sinihan na. Pero hanggang ngayon kung tawagin dito, Betamax. 3 piso sa matanda, 2 piso sa mga bata. Libre ang mga paslit. May pwesto na sa balcony o orkestra. Ako lang may bayad, yung mga anak ko wala. Pero yung nag-aaral na sa high school may bayad na 2 piso. Pagsapit ng dilim, pagkatapos ng mga trabaho sa bahay, halos buong barangay kanya-kanya ng panood ng Betamax. Ano ang kanilang mga paborito? Action. Minsan kung may drama, nanonood rin ako. Maging mga palabas sa mga istasyon ng TV sa Maynila tulad ng basketball, pinanunood sa tape dito. Tanghali pa lang, may gumagala na sa isla para i-anunsyo ang palabas sa gabi. Bistulang talagang mga sinihan. Ang iba naman, kahit gabi na, dagat pa rin ang libangan. Marami sa mga tiga-isla ang nangunguha ng mga shells o kabibi. Merong pangkay, meron din namang nangungulekta, at hindi nawawala ang mga business-minded na nagbebenta. Mura lang yung sales na yan. Piso lang bili namin dito isa. Likas sa mga tiga-isla ang pagiging masiyahin at pagkamahilig sa mga kasayahan. Basta't nagkita, may kanta, nagkakaroon ng tugtugan, ng sayawan, at ang hindi nawawala sa bawat umpukan at kasiyahan dito, maging na mga babae o lalaki, ay ang agwa de pataranta, ang tuba. Maraming luho sa kabayanan ang hindi nakakarating dito. Dahil malayo sa kabayanan at walang pirming daloy ng kuryente, syempre walang ice cream. Yung ice cream, binibili sa bayan tapos dinadala dito. Minsan pagdating dito, lusaw na eh. Hanggang ngayon, meron pa rin mangilan-ngilan ditong hindi pa nasasayaran ng ice cream ang lalamunan. Bira lang naman ang makakabili niyan at saka ang iba
hindi sanay kumain, parang nalalamig daw. Pag ako nga rin, ayoko kumain din ng ganyan kasi dinalamig ako pag kumakain ako niyan. Mas gusto ko na lang yung tuba kaysa ice cream. Kasi talaga nagiginawa ko niyan pag kumakain ako niyan. Hindi rin gaanong kilala dito ang mga pagkain kinakailangang palamigin. Nag-attender ako ng graduation ng anak ko sa high school, doon sa bayan. Nagulat ako nung ihagi sa aking nakasilopin. Pero alam ko salad yon. Sabi ng anak ko, o nanay, sa'yo na tong gulay, ayaw ko niyan. Wala ditong beauty parlor o barberya, pero may mga barbero at hairdresser. Pupuntahan mo o susunduin mo sa bahay. Minsan wala sila. Magbibiling ka na lang sa pamilya na magpapagupit ako, may babalik ako ng ganitong araw. Lalo pag may mga special occasion, magpapalinis ka, manicure ka, pedicure. Ano nangyayari? Namamarder dahil hindi masyadong mga good experience. Yung nasusugat. Ang gusto ko. Kung gusto mo ng todo forma, tumawid ka ng dagat. Pumunta ka sa bayan. Pero sa postura at pananamit, hindi pa huhuli dito. Lahat ng uso sa Maynila, nakakarating dito. Pwede mong bilhin sa isang mini SM. Ang mga tao, mahilig mamili. Kaya ang mga binata dito, mga bata't matanda, hindi nahuhuli sa mga Jaforms. Ang mga nanay rin dito, mga Jaforma din. Kung uso sa syudad ang ending at bingo, dito naman in ang paripa o parapol. Walang petsa o deadline ang bola. Kung kailan mapuno ang tayaan at mahusto ang bayaran, saka bobolahin. Sa tayang 5 hanggang 10 piso, kasali ka na sa raffle. Nitong nagdaang bispiras ng Pasko, ang premyo, manok na buhay at mga groceries. Diyan, para grocery. Bali, na rin parapol namin. Tsaka, nagpapatay kami 5 piso, kaya 10. Ayan, pag may nanalo ka na, bibigay sa yung panalo mo. Mahirap ang buhay. Salat sa tubig. Walang pirming kuryente. Walang maluho at magarbong aliwan. Ito lamang ang marami dito. Bata! May ba doon yung mga hindi umiinom sa banig? Doon na naglilibangan dito, kaya maraming mga bata rito sa amin. Pabrika ka rito ng mga bata Marami talaga dahil bira lang ang nagpa-practice ng family planning. Tatatlo lang ang pill acceptor namin dito. Tatatlo din yung nagna-natural family planning. Isa yung nagkukondom. Yung iba, sige, anak. Lahat halos ay nagtuturigang magkamagana. Bawat isa magkakakilala. Ito naman ang wala sa kanila na ayaw nilang dumami. Krimen. 0 dito. Karaniwan yung medyo sumusobra lang ng lasing, ng tuba. Sa oras ng pangangailangan, lahat nagtutulungan. Ang mga nangangailangan, dinadamayan. Pa ang isang tao rito may sakit, no? Kailangan talaga ng emergency siya. Lahat dito ay nataranta, no? Para siya itabok lang sa sa dagat, sa kabila. Oo. Buong barangay nataranta. Kung walang lunch available, is mag-o-offer ng gasolina. Kapag may handaan, kasiyahan o okasyon, maging kasal, binyag o palamay sa patay, lahat nag-aambag ng tulong at makakayanan. Yung kusang loob nilang pagbibigay ng suporta, token ba? Like in kind, isang sarap na bigas, total amount, isda in kind, panggatong. Andun pa rin yung damayan sa bawat isa. Hindi nawala yun hanggang ngayon. Kahit wala kang pera, nandoon ang pagdamay ng kapwa mo. Nandoon ang pagmamahalan ba namin sa isa't isa. Nandoon lahat ang damayan. Sa kanilang simpleng pamumuhay, mababanaag ang kapanatagan. Sa kanilang mga gawi, malalarawan ang kababaan ng kalooban. Sa kanilang paghihirap, makikita ang kasapatan, walang panlalamang. Sa kanilang ngiti at halakha, madadama at maririnig ang katotohanan na wala sa antas ang pamumuhay, ang sarap ng samahan.
you people in the city are very, very much afraid of the effects of the Y2K, but people here, they don't know about Y2K, so they're happy. So maybe there are things you should not think about to make you happy. Nasanay sa simpleng buhay, nakakaraos ng malayo sa karamihan, ng malayo sa tulong ng gobyerno. Hindi ba't panahon na sila'y pansinin at tulungan? Mula po dito sa magandang lugar ng Dolores, Eastern Samar, para sa Eyewitness, ako si Mike Enriquez.